Magandang Thursday ng gabi. Huwebes na ho ngayon. Kumusang maghapon nyo? Ano ba, nagtulog ba tayo? Ako, nagnubina. Siyam na dasal na sana makatikim ako ng bibingka. Dininig ng Diyos at saka ni Connie Tan ang aking dalangin. Maraming salamat kay Connie Tan, yung kaibigan natin, isa sa mga pilgrims natin at matagal nating nakasama yan sa mga pilgrimages natin. Isa sa mga favorite subjects ko, si Connie Tan sa photography. Yung mga panahon na kalakasan pa natin na biyahe-biyahe pa tayo ng Europa, mga ganyan. Isa sa mga favorite subjects ko sa photography si Connie Tan. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Connie. Thank you very much sa bibingka. Makakakain mamaya. Thank you, Connie. Bumiyahe pa siya ng malayo para lang i-deliver niya yung bibingka dito. Thank you so much. 8:36, magandang gabi sa inyo. Ito si Brother June Banaag, nag-aanyaya sa inyo hanggang mamayang alas 10 ng gabi dito po sa 105.9 True FM. Samahan niyo po kami. At nako, marami tayong mapag-uusapan ngayon. Ano kaya ang ating tatalakayin sa ating pes-to-pes mamaya? Mag-iinit kaya ang ating dugo? So, samahan niyo po kami hanggang alas 10. Ngayon po ay... anong petsa na ngayon? 9 na ng buwan ng Oktubre. At sapagkat 9 na ho ngayon ng Oktubre, di tayo ho naghihintay na lamang ng 77 days to Christmas. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Merry Christmas, Santa. Ilang araw pa tayo? 77 days, ganun ba? Wow, 77 days, you still have enough time. Marami pa kayong panahon para makapamili ng mga regalo, makapamili ng mga panregalo sa inaanak at mga ninong at ninang. Bakit nga mga ninong at ninang na nagbibigay sa kanilang inaanak? Ba't yung inaanak hindi nagbibigay sa ninong? Hi, mga inaanak ko! Ay nako, 77 days tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM. Ganon din po sa Metro Davao, sa buong Davao sa 106.7 True FM. Sa Cebu at Negros, nakikinig po sila sa 101.9. Cagayan de Oro City sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc. At syempre, ang Tacloban City ay nakatutok po sa ating programa sa 107.9 True FM. Tayo rin po ay napapanood sa True TV sa Signal Cable Channel 19 at sa Satellite Channel 19 din po yan. Bukod sa television, tayo rin po ay kasabayang napapanood sa Facebook page at sa YouTube. Ayan, Facebook at YouTube. Hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Pagpabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito, araw po ng Huwebes, 9 ng Oktubre. Ang spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual. Sa araw na ito ng Huwebes, 9 ng Oktubre, at ang mabuting balita ay matatagpuan sa 11 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 5 hanggang 13. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi. Isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay.
Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay, wala akong maiahin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado ng pinto ko. Nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa iyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makatatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Sa unang bahagi po ng ating programa, sisimulan natin ang programa natin sa paghatid sa inyo ng isa sa mga episodes ng ating programang Face to Face Harapan na mapapanood po ninyo sa TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga bago po mag-Eat Bulaga kasama si Corina Sanchez Rojas. Yun. At syempre nandyan pa rin ang harapang tagapayo, sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng True FM at True TV. At kung nais po ninyo na magpadala ng komento po, pwede po kayo mag-post sa comment section ng ating live stream or pwede pong magpadala ng inyong mensahe sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito ang episode natin ngayong gabi. Tingnan natin kung mag-iinit ang ulo natin dito. Pinamagatang ganti sa anak na inapi. Narito. Siya ang nanay ng batang sinabunutan at pinahiya ng kanyang kapitbahay. Jelay, humarap ka na. Hello, Jelay. Anong problema? Ilang taon na yung anak mo? 14 years old po. 14? Opo. Babae, lalaki? Ano po, bakla po. Bading. Bading Okay. po. Tapos, anong nangyari? Ano po kasi yon, hindi po talaga ako nakakita noon. Yung anak ko po kasi nagbabalibol lang sa kalsada. Tapos po, yung pagka-volleyball po nila, natamaan po yung paninda ni Grace. Tapos po, pinahiya niya yung anak ko, nagsusumbong sa akin. Tapos, umiiyak. Tapos sinabunutan daw siya. Kaya sabi ko, siguro bakit ganon, hindi na lang ako nausap, di ba po? Sabi ko ganon, bakit kailangan niyang saktan yung bata? Pero alam ko po, hindi po yun ang dahilan kung bakit eh. Dahil nga po doon sa ex niya na naging jowa ko. Pero hindi ko naman po alam yun. Hindi ko po alam yun. Kasi po, teenager pa lang po ako. Kasi siya, mas matanda siya sa akin eh. Siguro, losyang na siya, kaya siya pinalitan. Ano nangyari itong jowaan ninyo? Hanggang ngayon, jowa mo pa rin? Hindi na po. May kanya-kanya na rin po kami pamilya. Yun lang siguro po, hindi siya makamove on. Matagal na po nangyari yun. Kaya siguro, hindi siya makamove on. Doon po sa anak ko, binaling niya yung galit niya sa akin. Yung ex niyo po ba ay may pamilya ng sarili? Sila pa rin po. Sila pa rin? Opo, sila pa rin po. Ay, nagkabalikan! Opo, nagkabalikan po ata sila eh. Nag-asawa na? Opo, sila. May anak yata sila eh. Pero ano yung kwento sa pageant?
Ay, kasi po, sumali po ako sa pageant, no? Eh, hindi po siya nagpaabog. Sumali din siya. Sino siya? Sumali din po siya sa pageant. Kaso po sa kanya, ganda ng lola kasi losyang na siya. Naman, Sa ba't akin, naman Mrs. ganun? Barangay lang. Kulit naman. May iba pang atraso ba sa iyo, si Grace? Meron pa rin po. Ano? Yung ano po, sinisiraan niya po yung nagtitinda po kasi ako ng frozen goods. Dati po, ang dami kong suki. Ngayon, siniraan niya ako na mahal daw yung wag daw kukuha sa akin kasi mahal. Kaya yung iba, umuutang na lang, inuutang na lang, kaya tuloy, ako tuloy. Sige, dahil nga sa wala nang bumibili, pinapautang ko. Nasa-short budget din po ako. Ayun, so siya naman ang inirereklamo at sinasabing mapanakit sa anak ni Jelay. Grace, humarap ka na. Ang kapal! Ang kapal! Ang kapal ng mukha mo! Bata lang yung anak ko. Bata lang yun. Sabihin mo na eh, kita ko! Ako, tahit-tahit! Ikaw! Yung katawan mo. Hindi ka nakapasok! Ang payat-payat. ang mukha mo! Okay. Wow! Sino losyang sa atin? Ngayon- Malagyan lang ako pustiso, mas maganda pa ako sa iyo eh. Since kayo kanina ay nagpapaseksihan at tagisan ng baywang, sukatin natin ang baywang. In the red corner, weighing 500 kilograms, Ate Grace! Chan ko, wala. Okay. Next. In the white corner, Chan ko, walang weighing 5 milligrams and 3 cellulites, Ate Jella! Ayun! Lumabas na ang resulta. Ate Cory, right, ang resulta natin ay may problema kasi naging bewang po ni ate dahil naging 36, 37, 38 up to 40 agad. ganon. Pero ang naging sukat niya ay 40, mas maliit ang bewang ni Ate Jella. Jella! Puti! Parang hindi papangkan niya. Wala naman sa ano yan, bewang. Ano, te? Wala sa bewang ang sukatan. Kaya paano hindi papalitan niya? IQ! Papalitan niya. Q&A! Q. Swimsuit! Sorry. Wala daw sa bewang ang sukatan. Paano hindi papalitan Oy, yan, di ba? pero ito ha, ito. Ito na yung Q&A natin. What is the essence of being a woman? What is the essence of being a woman, Grace? For me, ang pagiging ano ng isang babae ay yung pagiging kontento sa buhay. Yun yung ang pamilya mo is buo at may takot ka sa Diyos, yun lamang po at marami. Okay. Jelay. Essence of being a woman is to being a good mother and how to handle his family. Pareho silang matalino. At saka hindi naman yan ang ating problema. Kayo talaga, oo. Oo, yung panel of judges natin, nagugulumihanan na. Seryoso tong usapang itong pananakit sa bata, Attorney Lorna. Diretsahang tanong, nananakit ka daw ng bata. Ay para po sa akin, hindi ko po gusto may mangyari yun. Nangyari po kasi yun, naglalaro yung anak niya doon sa may ano namin, Pero sinabunutan lugar. mo. Sinabunutan mo. Hindi po. Ang sabunot ko, ang buhok, Sinabunutan wag-wag. mo. Ang sa akin, ginanon ko lang. Sinabunutan Dahil ang salita ko ng anak niya. Bakit dito ka nagtitinda, kalsada to? Ang sabi ko naman, Anong pasabihin natural, mo, naghahanap buhay nanakit ka ako. pa din. Mas maganda yung maghanap buhay Bawas kaysa yan. magnakaw. Violence against children. Nauna yung bata, yung anak niya, na ewan ko ba kung tinuturuan niya ng magandang manners yun. Nanakit ka pa rin. Kaya nga nagsumbong yung bata kasi nanakit ka eh.
Hindi sa bunot eh. Actually, hindi sa bunot eh. Iba yung sa bunot. Pag Hinila mo lang. hinila lang ng ganun. Dahil alam ko kung meron ka akong pa rin. kaso, wala. Kahit hindi mo sinabunutan, nanakit ka pa rin. Umiyak yung bata eh. Totoo ba na talagang galit ka kay Jelay dahil sa boyfriend? Naging boyfriend niya yung ex mo. Na ngayon, kayo naman ang nagkatuluyan ulit. Siya lang naman nag-a-assume nun eh. Sumera. Lotion na kasi siya. Sa tingin mo, magsisilosa ka ta, wow. So, ano ba talaga ang pinagmulan nito? Malalaman natin yan hindi mula dito sa dalawang maldita. Uy. Maldita nga, at least, beauty queen naman. Okay. Para sa kanya, pag hindi sinasadya, hindi na dapat pinatulan ni Grace ang anak ni Jelay. Lizelle, humarap ka na. Okay, Lizelle. Bakit galit na galit si Grace sa'yo? Kasi po, yung pagsumbong ko po kasi dun sa anak ni Jelay na sinabunutan niya. Dinagdagan mo, kapal na mukha mo. Kasi wala naman pa akong, kasi bumili nga lang pa ako sa tindahan, kaya po ganon. Eh, hindi kasi makamove siguro, kaya ganyan po yan lagi. Inaano po sa... Sobra po sa Ate Lizelle, bakit ba hindi siya makamove on sa nangyari? Saan ba siya hindi makamove on sa palagay mo? Doon po sa nung dati niyang boyfriend po ng ni Jelay. Kaya po... At sa palagay mo ba, mahal si Jelay nung ex-boyfriend niya? Siguro po, di ko rin, kasi ang ko po talaga sa kanila, yan lang naman ang niya yung... Kinagagalit niya. Opo, at saka yung minsan nagpaparinig po siya, ganyan, kaya po Ako talaga, tibay naman ang mukha niyong kapal dalawa. mo, sobra ka. So talagang feeling mo nagsiselos talaga O parang siya? ganun po siguro, kasi kaya po naman sinaawa po na ako sa anak po ni Jelay. Saan nag-uugat yung asar ninyo sa isa't po, hindi isa? Ako sa kanya, ma'am. Tuwing makikita nila ako, lagi silang pare. Lalo na pag nagiinuman sila. Oo. Yun po kasi pag nagiinuman kami, nagtitrip na. Yung jowa niya po lagi kasi ang nagbumibili ng iniinom namin. Kaya Kasi nga, nagsiselo siya, inuutukan siya hindi nyo. siya binibigyan ng pera. Yun. Yung po doon nanggagaling yun. Hindi naman gagastos Hihingi yung siya isa ng kung pera, hindi hindi nyo siya tinetext, binibigyan. di ba? Siya naman ang saksi sa panlalait ni Jelay kay Grace sa tuwing makakainom. Ayan, si Jelay. Meron siyang ibang personalidad paglasing na siya. Helen, humarap ka na. Grabe. Ikaw yung sip-sip eh. Nay Helen. Sul ka eh. Taga-sul-sul ka. Sinungaling, Diba? sinasabing pag-iiyak ako. Sip-sip ang paninda niya. Okay. Nay Helen, may tanong po ako. Sul ka. Hindi kasi nakaganda ko, hindi na Kasi sa paninda. Sige, mamaya na lang. Okay. Magkakundila kayong dalawa. Ding 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 ding. Okay. Nay Helen, curious lang po talaga ako. Gaano po kagwapo yung ex nila para pag-awayan nila ng ganito? Gwapo. Kung bibigyan mo po ng score, 1 to 10, gaano po kagwapo? 8. 8 daw. Okay. Sinong artista po ang kahulma niya? Kamuka? Dennis Trillo? Dennis Trillo! Wow! Jenny Lynn! Okay, pero maiba naman po. Nakasasaksihan niyo po ba yung mga ginagawa ni Jelay kay Grace? Yung pintuan po namin, doon sa may gilid sila nagiinuman. Yung mga sinasabi ni Jelay kay Grace, alam ko po yung mga paninirang ginagawa mo sa kanya. Kakautang ka lang kay Grace. Kaya Hindi sa ganyan ka. nakakautaw, Grace. Yung mga sinasabi mo na yung anak mo, sinabunutan, ginanon lang niya. Ginanon lang ni Grace. Siyempre sa ibang bata, akala ko sinaktan siya. Sasabihin niya sa akin yun dahil concern siya. Dahil nagkagulo, nagkasiraan na nga po ng kanya-kanyang hanap buhay. Paano naapektuhan si Ate Jelay nung siniraan na ni Ate Grace? Tawag pa nga po si Grace eh, kasi si Grace po nagtitinda yan. Sa mga paninirang ginagawa po niya kay Grace, hindi na lang po siya nagtitinda. Minsan nga po, dito na to, ginagawa na lang niya, tinatabi na niya yung panindahan kasi dadaan po ito, yung mga sinasabi hindi maganda. Sinisiraan niya, kasi kayo bumili dyan, di masarap yan, panis na yung sarsa niyan, gano'n mga sinasabi niya. Talaga naman may time sa panis yung Minsan pa po, sarsa. hindi ginagawa po niya yan,
gaganon ka siya. Natikman mo ba para masabi mong panis? Dr. Love, nagka-torn between two lovers ka na ba? Paano kung parehong palaban, yung dalawang babae? Iwanan ko. Pareho? Oo, iwanan ko pareho. Walang kwentang kasama yung palaaway. Oo, Kasi palaaway. negatibo, Naku, ayaw ko Ate rin Corinne, yan. pag alam nyo, pag ang puso nyo ay punong-puno ng galit, wala kayong makikitang maganda sa kapwa nyo. Pati relasyon nyo madadamay, no? So, I think it's about time. Maliit lang yung community ninyo. Kalimutan na lang. Nakikita ko lang dito talaga yung immaturity on both parts. Immaturity ninyo. Mag-focus na lang kayo dun sa mga pangarap ninyo. Anong gusto nyong marating? Anong gusto nyong achievement sa buhay nyo? Mag-focus kayo dun kaysa tingnan nyo yung buhay na may buhay. No? Kasi hindi matatapos yan, Diyos ko. Ang dami nating makikitang buhay ng may buhay na po pwede nating pansinin. Pero isipin nyo, ano ang gagawin mo para ma-reach mo ang mga pangarap mo? Ikaw ang magbe-benefit doon. I love her. Inawit sa atin ng The Beatles. Anong memories niyo dyan? And I love her. Isa sa mga paborito nating awitin ng The Beatles sa pinapakinggan niya ng mga taong 1965, 1966, 67, 68. Yan, mga panahon na yan. Yan yung mga panahon na hindi ako pumapasok sa klase. Nagkakating classes. Para lang pumunta doon sa katapat ng eskwelahan namin na isang tindahan na mayroong jukebox. May jukebox, di ba? Maghuhulog ka ng 10 centavos pa yata noon 10 centavos. Maghuhulog ang 10 centavos pagkatapos papatugtugin yung mga awitin ng The Beatles na yan. And I Love Her, yan, Hard Day's Night and things like this. Naku, Diyos ko, nauubos ang oras namin dyan. Kaya tuloy baksak ang June Banaag sa sa kanyang mathematics class. Kasi laging absent. Ay, nako. Kasi naman, yung aking teacher nung araw, very boring magturo, nakakantok mathematics pa, di ba? Mahina ako dyan Tapos nakakaantok pa yung teacher. Forget it. Ay, nako, alas 9:07. Narito po ang reaksyon ng ating mga doctor lovers. Si Marie Santos, sabi ni Marie Santos, kung may away ang mga nanay, huwag nang idamay ang mga anak. Isa pa, matatanda na kayo, Diyos ko naman. Dapat pa ba kayo mag-away? Kasi naman yung isa, gustong gumanti. Binatukan yung anak na bakla. Di ba? Hindi nagsumbong yung baklang bata, nagsumbong sa nanay. Ayan. Kasi wag na kasi palampasin na no? Michelle Eusebio. Uy, bagong pangalan to, si Michelle Eusebio. Ano kaya ito, taga-Pasig? Eusebio kasi, no? Sabi ni Michelle, may mga kanya-kanyang pamilya na pero dala-dala pa rin ang mga issue na nakaraan nila. Ayun, nadamay pa ang anak na walang kinalaman. Di ba? Parang wala naman kayo magawang maganda sa buhay. Bakit napakalaking issue pa sa inyo yung yung dating shota mo na nakuha ng iba? Parang pasin na. Ay, nako, Diyos ko. Jen Magno, sa edad nyong yan at bilang mga ina, dapat maging magandang ehemplo kayo sa mga anak ninyo. Huwag mag-away ng walang kaparakan. Sus, Ginoo. Maria Carmina. Exciting. Ganyan na ganyan palagi rito sa lugar namin. Awayan ang mga nanay rito na magkakapitbahay. Sakit sa tenga kapag nagbubungaan. Mga butangera, mga Diyos ko po. Ano ba yan? Ako gusto ko manood niyan. Kaya enjoy ako sa face-to-face Pagka nagmumurahan na sila, panay ang dasal ko ng Hail Mary. Bawat pawalang mura nung isa. PIK ganyan. Isang Hail Mary full of grace, the Lord is with me. Di ba? Ay, naku. Pero ang sarap panoorin kasi minsan wala nang lohika yung mga sinasabi. Wala na sa katwiran. Wala na sa katinuan ng isip. Oo. Basta lang may masabi. Ganon. Analinda Cortez, mga nanay, kung mag-aaway-away kayo,
tampuhan o alitan man, sana wag na nating idamay ang mga bata. Hindi nila kasalanan ang gulo ng matatanda. Sa halip, sabi niya, ipakita natin sa kanila kung paano magpatawad, di ba? At magmahal gaya ng itinuturo ng Diyos. Ano ba yon? Kilala ba nila yung Diyos? Sa sure mo ka hindi nakakapagdasal sa maghapon. Ay, nako. 10 minuto makalipas po ang alas 9 ng gabi. Ito muna yung mga regular nating mga doctor lovers na palagi nagte-text sa atin, ho. Maraming salamat kay Francis Anthony Gador na buwabati po at nagpapacheck ng attendance buhat sa Antipolo City. Si Roberto Ignacio na maraming shota at maraming crush. Magandang gabi, Kuya June. Palagi akong ginugulo at obsessed sa mga BFF at crush ko na sina Bianca Diaz at Charlene Joy de Guzman. Kasi dadalo sila sa job fair sa October 15 at 16. Anong gagawin ko para mag-focus o concentrate sa mga interview para sa trabaho? Tapos, na-scam ako sa mga 3 online teaching jobs na hindi nagbigay ng sahod. Salamat po. Naku, pakakaingat. Maraming impacto ngayon. Lalo sa, sa social media. Maraming impacto. Oo, maraming diablo na mga nanloloko ng kapwa. Yan. Ingat lang, ha? Maria Erica Lopena, Yek Lopena, ng San Pedro, Laguna. Nagpapacheck ng attendance. Lance Abelion ng Sampaloc, Manila. Alan Nihungko ng Kuwait. Ambo Estrella ng Paranaque. Angelita Banato ng Pateros. MJ Damdam Teston. Magandang gabi sa inyo. Abraham Husi nagpapacheck ng attendance buhat sa Barangay Katwiran 1, Bako, Oriental, Mindoro. Magandang gabi kay Abraham Husi. At magandang gabi rin kay Lori Feria Flores ng Pasay. Si Chato Sakluti hindi po lumiliban kahit nasa ospital yan. Nagte-text sa atin. Nakauwi na siya ngayon. Manuel Aunario Toquero. Masaya po ang gabi namin ni Vivian pag narinig namin ang magandang boses mo. Salamat po, Mang Manuel. Manuel Toquero. Thank you. Kumusta po kay Aling Vivian, ho? Si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte, bumabati. Magre-request po ako ng love song. Ang title, These Dreams by The Heart. Sana po ay mapatugtog. Hanapin ho natin yan, ho? Garcia Vincent ng Gloucestershire, UK, Nicole Sueno. Pa-shout out po sa anak ko na birthday niya ngayon, October 9. Happy birthday to Grace Nicole natin ang happy birthday. Sueno. Kakantahan ba natin? Happy birthday to you. Happy birthday. Ang bati ko. Yun. Si Grace Nicole Sueño ay may birthday ngayon. Binabati ka ng mami mo, si Nicole. Maraming salamat sa iyo. From Antipolo City, Belen Virtudazo ng Paranaque. Magandang gabi at happy listening. And syempre kay Shari Picho ng Seattle, Washington. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Matutuwa si Engineer pagkatapos nating patugtugin ang second song natin. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Evelyn Fortunado ng Real, Quezon. Robeline Lamillo. Cabiltes Celia. Gemma Luang. And Lilian Panaligan Buen and Catalina Santiago Tolosa. Magandang gabi ho at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa ating palatuntunan. Batiin ko lang ng magandang gabi at nakikinig pa rin sa atin si Ellen Leong, isa sa mga pilgrims natin. Ellen Leong, thank you very much. Thank you very much sa iyong patuloy na pagtitiwala sa ating programa. Yung aking anak, baka magtampo. Mina Ferrer, magandang gabi sa iyo. Thank you.
Mina Ferrer, and kumusta sa mami mo, ha? Mag-iingat lang palagi, ha? Alam kong palagi ka nandiyan. Riza, templadong parang kape ay nakatutok na raw po sa ating programa. Si Amadeo Giorgio Gonzales ng Metro Davao at si Mami Lorleen Gonzales ng Metro Davao ay nakatutok na ho sa atin. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyo. Oras natin, alas 9:15 ng gabi. Alas 9:25 ng gabi ang ating tumpak na oras. Atin pong tunghayan ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntulan ni Jocelyn ng Borongan, Eastern Samar. At meron akong magandang balita. Nakatanggap lang ako ng mensahe buhat kay Connie Tan. Sabi niya, nakatutok na raw siya ngayon at mabuti natutuhan niya kung paano makapanood sa kanyang television, sa big screen television niya, kung paano makapanood ng programa natin. Maraming salamat, Connie. And if you want to hear the songs that we play, kung meron kang cable service ng Signal, I think, kung hindi ako nagkakamali, Channel 30 sa radio, doon sa cable service, mapapanood mo rin at mapapakinggan mo rin ang ating programa. Doon madidinig mo mga music na ating itinatampok. Otherwise, if you have an FM radio, maaari kang makapakinig sa FM radio para madinig mo yung mga itinatampok nating awitin. Kasi sa television, baka hindi mo mapanood, hindi mo mapakinggan yung mga tinutugtog natin. Hindi kagaya dun sa dating himpila na pinagtatrabahuhan natin, di ba? Anyway, narito ang liham kasaysayan ni Jocelyn ng Borongan, Eastern Samar. Dear Dr. Love, ako po si Jocelyn, 32 years old, tubong Borongan, Eastern Samar. Isa po akong OFW dito sa Hong Kong ng mahigit 3 taon na po. Mababait ang mga amo ko rito at ang kanilang mga anak. Maswerte ako sa kanila, Dr. Love, lalo na't itinuturing nila akong parang miyembro ng kanilang pamilya. Iniwan ko po sa Borongan ang boyfriend kong si Elmer. Katulad ko siya rin po ay 32 years old. Didiretsuhin ko na po kayo, Dr. Love. Wala pong trabaho si Elmer mula nang pumunta ako rito sa Hong Kong. Nag-resign siya sa kanyang trabaho sa Tacloban at saka umuwi sa amin sa Borongan. Ang sabi po niya, noon, maghahanap siya ng trabaho. Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin siya sa magulang at sa paminsan-minsan kong padala sa kanya. Ang malala pa rito, Dr. Love, nalulung po siya sa sabong at sa online gambling. Dito na siya nag-focus at wala na ring time para makausap ako o mag-video call. Nakailang paalaala at pakiusap na ako sa kanya pero ayaw niyang makinig. Kinukupitan na rin niya ang business ng kanyang parents. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? O kailangan ko bang ituloy ang relasyon namin? Gumagalang, Jocelyn ng Borongan, Eastern Samar. Ang True FM
Puppy Love, inawit sa atin ni Paul Anka at 9:32. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banag hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ang programang ito ay sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, alas 8:30 hanggang alas 10. Dito po sa 105.9 True FM. Balikan natin ang liham kasaysayan na padala ni Jocelyn ng Borongan, Eastern Samar. Medyo matagal na silang magsyota. Mahigit ng 3 taon na magsyota sila ng kanyang boyfriend na si Elmer. Si Jocelyn ay 32 years old at namamasukan, I would like to believe, na isang domestic helper sa Hong Kong. Maswerte siya, no? Dahil meron tayong mga nakakausap na mga Filipino na nagtatrabaho sa Hong Kong na hindi magandang pagtrato ng kanilang mga amo. Pero salamat sa Diyos, sabi nga ni Jocelyn, tinuturing siyang kapamilya ng kanyang mga amo, no? Kaya maganda ang kanyang katayuan. Ganun pa man, ang pinoproblema niya ay yung kanyang boyfriend na magmula nang siya ay mag-abroad ay from Tacloban ay umuwi po, nag-resign at umuwi sa Borongan para doon na manirahan. Sang-ayon sa kanya, si Elmer daw ay maghahanap ng trabaho sa Borongan sapagkat nandun ang kanyang mga magulang. But until now, wala pang trabahong nakukuha sa Elmer. Jocelyn, bakit ka nga naman magtatrabaho kung pinapakain ka naman ng magulang mo? Diba? Bakit babanatin mo ang buto mo? Ba't ka magpapakahirap kung pinapakain ka ng magulang mo at makapalang mukha mo? Diba? 32 anyos na ang boyfriend mo. Dapat yan, may mga pangarap na siya. Gusto ko magkaroon ng tricycle. Gusto ko magkaroon ng jeep. Gusto ko magkaroon ng isang bagong bahay. You know? Bakit nga naman siya magtatrabaho kung paminsan-minsan pinapadalan mo siya ng pera na pinaghirapan mo bilang domestic helper dyan sa Hong Kong? Na imbes kinakain mo ng siopaw, may siopaw pa sa Hong Kong, wala ko nakikita ng siopaw doon. Wala silang siopaw. Hindi siopaw ang tawag nila. Yung meron sila ron yung bun. No? Ano yun? Xiaolong bao? Yung ba yun? O whatever. Di ba? Wala silang siopaw. Sa Shanghai, wala naman silang pritong Shanghai. Bakit ganun? Sa Canton, wala silang pansit Canton. Bakit ganon? Niloloko tayo nito mga kapatid nating Chinese. Dapat maitanong ko kay Tanong ko kay Connie Tan. Alam mo si Connie Tan, meron silang merong restaurant dyan sa Green Hills na pag-aari nila. Kumakain kami dyan ng araw. Text mo nga sa akin yung restaurant nyo, Connie Tan. Yung kanyang anak, si Joy, merong patisserie. Yon. Yung pastries. Yon. Asukar ang pangalan. Asukar. Sarap ang kanyang mga products. Napunta tayo dyan. Pagkain naman. Nagugutom siguro si Brother June. Well, balikan natin si Jocelyn. Jocelyn, tinatamad magtrabaho ang boyfriend mo dahil tumatanggap ng pera buhat sa'yo at nakakalampas ang kanyang agahan, tanghalian at hapunan kasama ng kanyang mga magulang. Wala na siyang pangarap. Dapat nangangarap siya. Dapat nangangarap siya na magkaroon siya ng mga pangarap na natupad. Makabili ng motor o ng tricycle, makapagtayo ng isang maliit na negosyo para hindi siya nangangamuhan. Pero nalulong sa sabong at saka online gambling. Baka ito yung scatter, di ba?
At wala na rin siyang time para makausap si Jocelyn na syota niya o mag-video call. Bakit ka nga naman tatawagan pa at mag-video call? Busy siya dun sa kanyang pagsusugal sa sabong. May kahinaan ng kukote ang boyfriend mo. Sabihin ko sa'yo ang katotohanan. Well, salamat na lamang sa mga magulang ko dahil hindi kami pinalaki na marunong magsugal. Miski nga wedding, hindi ko alam kung paano tumaya sa wedding. Bingo, hindi ko rin alam kung paano mananalo sa bingo. Ito, nagsasabong at online gambling. Walang hanap buhay pero may pansabong. Walang hanap buhay pero mayroong pang scatter. Ayan. Ito ang takbo ng kaisipan ng mga tanga-tanga. Hirap na nga sa buhay, hindi malaman kung saan kukuha ng kakainin, pero may pangsugal. Hindi balik kung mayaman kayong mga kontraktor ng mga DPWH na bilyon-bilyon ang ipinapatalo sa kasino. Hindi, pare-pareho lang tayong mahirap Pinaghirapan nyo yung perang yan. Ewan ko naman sa boyfriend mo, saan niya kinukuha yung pera na pinansusugal niya, wala naman siyang hanap buhay. Mahiya naman kayo. Sa mga politiko yan. Sa mga kontraktor. Di ba? Nakakainis. Nakakakulo po ng dugo pag meron kang kamag-anak o kakilala na katulad nitong si Elmer. 32 anyos tumigil sa paghahanap buhay at nagsugal, nagsabong. Alam ba ninyong walang yumayaman dyan sa sugal? Ang yumayaman dyan, yung nagpapasugal. Kung ako nga, hindi marunong magsugal, hindi yumayaman Pinag-aawayan pa namin mag-asawa kung paano namin gagastusin yung sinusweldo ko rito 500,000 isang buwan. Kagagawan ho ni Jake yan. Si Jake Bacod ang nag-aalat ng sweldo ko rito Siya nakikipag-usap sa management Sana all. Darating din sa'yo yan. Kung ako nga, 74 years old na naghahanap buhay pa rin, hindi makatigil. Dahil may mga pangarap pa akong gustong maabot. Gusto kong bumili ng bagong set ng mga kubyertos. Alam mo yung kubyertos? Gusto kong bumili ng bagong set ng kubyertos. Gusto kong bumili ng bagong set ng chopsticks. Di ba? Kailangan may pangarap tayo para maabot natin ang mga pangarap. Para hindi tayo magkaroon ng demensya. Para hindi tayo maging malilimutin. Kinakailangan gumagana ang ating isipan, ang ating katawan. At napakasarap ng feeling kapag naabot mo ang pangarap mo. Itong si Elmer na syota ni Jocelyn, sabi ni Jocelyn, nakailang reminder na po ako at nakikiusap na ako kay Elmer. Pero ayaw po niyang makinig at kinukupitan pa rin niya ang business ng kanyang parents. Kasi nga sugarol na. Sugarol na. Kapag nagsimula ng ma-addict sa sugal, nakaka-addict po yan Kapag nagsimula ng ma-addict sa sugal, kahit online, magnanakaw na yan. Parang droga. Ultimong kaldero, ultimong kawali, na ginagamit ng nanay niya, nanakawin at ibebenta para makabili lamang ng droga. Ganyan ang sugal. Now, itinatanong sa atin ni Jocelyn, ano po ba dapat kong gawin, Dr. Love? Kailangan ko pa po bang ituloy ang relasyon namin? Well, masakit mong sabihin, Jocelyn, ang nakikita mo ngayon ay mga red flags. Ito ay mga red flags na nagsasabing sakit ng ulo yan. Baka wala kang maibigay na pera pag asawa mo na siya. Baka wala kang maibigay na pera, isaktan ka niyan. Kasi wala na siyang maipansasabong. Wala na siyang maipang susugal sa online. Baka saktan ka.
At hindi mo gugustuhin magkaroon ng asawa na batugan katulad ni Elmer. Naaasa lamang sa'yo, nagpapakahirap ka dyan sa Hong Kong bilang kasambahay. Ang bawat kinikita mong dolyar dyan, pinaghihirapan mo yan. Pagkatapos isusuga lang niya. So, since itinatanong mo, ano po ba ang dapat kong gawin? Ang sa akin po, pag-aralan mo na at pag-aralan mong mabuti na hindi ito ang klase ng lalaki na gusto mong mapangasawa. Dahil sakit ng ulo yan. Kalimutan mo ang 3 taong relasyon ninyo, ipagpasalamat mo sa Diyos na kilala mo kung gaano ka-irresponsable itong taong ito at mas mag-aalala ko sa iyo kung ipagpapatuloy mo pa ang relasyon mo dito kay Elmer. Ngayon ay nakikita mo na mga red flags, nagbabadya ng sakit ng ulo at problema sa darating na panahon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.